Sa kabila ng tila kinakwestong resulta ng ilang netizens at observers ngayong taon, kinoronahan ang pambato ng Mexico na si Fatima Bosch bilang bagong Miss Universe Queen. Third runner-up naman ang ating pambansang monyeka na si Atisa Manalo. Ang storya ng final competition alamin sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Wagi ang pambato ng Mexico na si Fatima Bosch sa 74th Miss Universe Grand Coronation Night na ginanap sa Thailand, Biyernes, November 21. Tinalo niya ang mahigit 100 kandidata mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo. Si Bosch ang pinili ng mga judges at ng Miss Universe Organization para mapasahan ng winning crown mula kay Victoria Tildig, ang nanalong Miss Universe noong nakaraang taon. Si Bosch na ang ika-4 na Miss Universe mula sa Mexico. Matatandaang nagkaroon ng mainit na pagtatalo si Fatima at Executive Director ng Miss Universe Thailand na si Nawat Itzaragrisil noong sashing ceremony kamakailan lang. Ayon kay Nawat, isa si Fatima sa mga queens na hindi nagko-comply sa mga local franchises promo efforts. Gayunpaman, kay Mexico pa rin ibinigay ang corona ng Miss Universe matapos ang huling pagkapanalo nila noong 2020 kay Andrea Meza. Sa 74th edition nga ng pinaka-prestihiyosong pageant, kanya-kanyang laban pa din ang mga kandidata hanggang sa matapos ang kompetisyon. Talaga namang samot-saring issue ang naranasan ng naturang pageant ngayon, kasama na ang Q&A portion. Maliban dyan, aksidente rin si Miss Jamaica matapos mahulog sa stage nitong preliminary competition. Samantala, proud pa rin naman ang sambayan ng Pilipino kay Atisa Manalo na anilay nagtagumpay para maibalik ang Pilipinas sa top 5 at nakakuha ng third runner-up placement. Ipinakita ni Atisa sa buong kompetisyon ang kanyang walang kupas na ganda at kahanga-hangang pagrampa. Suot ang tila maladiwatang silver evening gown mula kay Val Taguba. Hinangaan din ng kanilang galing sa Q&A kung paano magagamit ang plataforma bilang title holder sa mga kabataang babae. I work with an organization called Alon Academy, where we work with young people to provide them opportunities to make them realize that it doesn't matter what your life circumstances is, it doesn't define where you will go. And I want to continue working with Alon Academy in a bigger platform like Miss Universe to pursue making sure that people who come from low-income backgrounds are given the same opportunities as everyone else. Gayunpaman, tila marami ang hindi sang-ayon sa naging resulta ng laban. Maging ang celebrities gaya ni na Vice Ganda, 2018 Miss Universe Catriona Gray, Miss Universe Philippines 2023 Michelle D at Alexa Ilacad, duda sa naging resulta ng laban ni Atisa sa international pageant. Sa kabila nito, hindi man naiuwi ang panlimasan ng corona ng Pilipinas sa Miss Universe, damang-dama pa rin ang pagkakaisa at suporta ng mga Pilipino sa kanyang laban. Still, congratulations and good job! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. She's happy and grateful naman daw. So congratulations, Atisa! Kung kayo po may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Biyernes ay mula sa kilalang pilosopo at propesor na si Cornel West. Ayon sa kanya, huwag kalilimutan na ang katarungan, ang anyo ng pag-ibig sa publiko.